Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po is Zarina Paloma at ngayon lalahad ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Territories of Jesus. So, scripture po natin ngayon is Colossians chapter 1 verse 20, and sinasabi po dito is, "And through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross." So, sinasabi po dito yung mga territory po ni Jesus. No? So, ang teaching po natin ngayon is Jesus restores Genesis chapter 1. So, inilikha ng Diyos lahat, perfect, no? Perfect creation sa Genesis chapter 1 and lahat mabuti. So, kung hindi nagkasala yung mga tao noon sa Genesis chapter 1, lahat is glorifying by God, no? So, di ba na tayo may kasalanan? So, i-cultivate natin and pagandahin natin yung creation na ginawa ni God para sa atin. Develop, protektahan natin yung perfect creation na ginawa niya. So, lahat nagde-develop and nagko-glorifying yun kay God, no? Kay Jesus, kasi gawain ng Panginoon yun no? Na pagandahin palalo yung mga nasimulan niya. So, in Genesis chapter 1, lahat ibabalik sa Ama, no? Lahat ng mga bagay dito is babalik kay Lord God, no? Tatanggalin lahat at papalitan ng bago yung buong mundo. Ayun po yung sinasabi dito. So, point number 2 is Jesus claims all things. So, ating Diyos, kiniklaim niya lahat, no? Lahat ng bagay ng Panginoon is para kay God is kiniklaim niya. So, walang territories dito sa mundo ang hindi pagmamayari ng Panginoon. Yes. Lahat pagmamayari ni God. Ikaw, pamilya mo, work mo, lahat pagmamayari yan ni God. No? Lahat pagmamayari niya. Wala siyang hindi may-ari dito sa buong mundo. Kaya, Jesus is Lord of all, no? Tayo ay sugo ng ating Panginoon para angkinin lahat ng bagay dito sa mundo at ibigay sa Panginoon at i-offer sa Panginoon lahat ng yun. So, yung family, work, church, nation, and also world, lahat ng ito is iaari natin sa Panginoon, no? Iaari natin kay God, no? Kaya, King Jesus claims all territories. Lahat is pagmamayari ni God at kiniklaim niya yung lahat. Next is, Jesus fights the battle on all fronts. So, ating Panginoon ay nakikipagdigmaan, no? Sa lahat ng area ng ating buhay. Si God yung sentro ng lahat lahat ng aspeto. Buhay, pamilya, nation, work, church, buong mundo, si God lahat ang sentro, no? So, someday, hopeful completely, no, na masakop niya yung lahat. And tayo as mananampalataya is nire-represent natin si God sa lahat ng ginagawa natin. Miski sa work, diba? Nire-represent natin si God na siya yung sentro ng ating pagtatrabaho. Ganun din po sa church, sa family, and also sa buong mundo, no? So, bilang application natin, point number 1 is seek to understand the claims of Jesus. So, aralin daw po natin yung mga kiniklaim ni God, no? Ang lahat ng bagay dito sa mundo is kay God, no? Lahat ng bagay is ipanunumbalik niya sa original. Sa original ay yung sinasabi po dito, no? And sa Genesis chapter 1, kung saan siya ang nagmamayari. Kumbaga yung nangyari sa Genesis chapter 1, kumbaga ipapanumbalik yun ng ating Panginoon, ibabalik sa original, no? And point number 2 is share the gospel of reconciliation. So, sinasabi dito na ipaaral natin yung ebanghelyo, no, ng gospel, na kapag share natin to sa mga mahal natin sa buhay is sila din ay manunumbalik sa ating Panginoon. Mapapalapit ulit sila sa Panginoon. Yung relasyon nila is magbabalik sa Panginoon. Ayun po yung sinasabi dito, no? And when we share gospel of reconciliation, ang ginagawa natin is hinihikayat natin, diba, kapag share natin sa pamilya, friends, etc. Ang ginagawa natin is inaaya natin sila, no? Hinihikayat natin sila na magbalik sa Panginoon, na lumapit ulit sa Panginoon, no? Yung mga nasa paligid natin, na maging anak ulit sila ng ating Panginoon Diyos, na manumbalik sila, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, tumalikod sila sa mga nagagawa nilang kasalanan, nagagawa nilang mali. Ayun po yung pinapoint dito na share the gospel of reconciliation para bumalik ulit sila sa ating Panginoon. And yun, lumuhod, sumamba,
let's share the gospel of reconciliation, no? So, hikayatin natin yung mga mahal natin sa buhay na magbalik loob sa ating Panginoon. And lastly is submit all things under the Lordship of Jesus. So, tayo mananampalataya, tayo mga anak ni Jesus is pinapasakop natin lahat-lahat sa buhay natin. Lahat ng bagay na mayroon tayo is pinapasakop natin sa Kanya, no? sa ilalim ng pagkapanginoon na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo is pinapasakop natin sa Kanya lahat. Then tayo mga tao, pinapasakop natin sa lahat ng bagay sa ilalim ng pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa ng family mo or friends mo o churchmate mo is lahat yung pinapasakop natin sa Kanya. 'Di ba? So ang lahat ng ginagawa natin is inaalay natin, ino-offer natin sa ating Panginoon bilang pagsamba, papuri at paglilingkod sa Kanya. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng yun is territory ni God, no? Territory natin Panginoong Jesucristo. And syempre paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos ay yun yung i-offer natin sa Kanya, yung inaalay natin sa Kanya, no? Para paglilingkodan siya. So submit all the things under the Lordship of God, of Jesus. So yung lesson learned dito, no, na lahat ng meron tayo, lahat ng meron bagay dito sa mundo is pagmamayaring natin Panginoon. Kaya hikayatin pa natin yung mga mahal natin sa buhay na magbalik loob sa ating Panginoon, no? At lagi natin isipin na sa lahat ng hamon ng ating buhay is kasama natin ang ating Panginoon at sinasamahan niya tayo sa laban at sinasamahan din natin ang ating Panginoon sa kanyang laban. So ayun lamang po, thank you po sa pakikinig. Sana i-apply natin sa buhay natin at sa araw-araw at may share natin to sa iba yung mga natutunan natin.